yun nga, sa mga OFW natin, parang pinapasyal ko na rin kayo. Kaya huwag kayong maiinip, huwag kayong magbabak, okay? Ayan, so, chance nyo na sa mga matagal na hindi nakaka-uwi. So, ayan na makikita nyo yung mga sasakyan na nandito ngayong dumadaan sa Pilipinas, sa mga sasakyan natin. So, nandito tayo ngayon sa ano to, Pakirino, ayan. So, Skyway lang tayo ang Quirino, yung mga building. So, ayan yung Makati, ayan, sa mga, eto na yung Skyway, yung mga hindi pa nakauwi since nag-pandemic. Yung binuksan tong Skyway, ayan. So, yun na yung Makati, nandun na tayo. So, para ko na rin kayong pinapasyan. Hi everyone, it's me again, Melody Reyes of Melody Calls. So, ayan, kaya tayo nandito ngayon, same weather, same place na naman. So, ayan, yung natatandaan nyo yung previous vlog ko, yung kinuha natin sa BGC last time, yung Fortuner na top of the line. So, ito na siya, i-grand reveal na natin siya. Tadan! Sa 2017, yan, Toyota Fortuner V top variant with automatic transmission, 2.4 liter diesel engine. So ayan guys, wala pa siyang linisan. Kinawas pa lang namin to, hindi pa siya nadi-detail. Ayan, so iuna lang muna namin yung inspection ng sasakyan kasi ang ginagawa namin, pagkakuha namin ng sasakyan, dinadala muna namin sa mga service center partners namin. And then after that, tsaka pa lang namin siya ipapa-detail. Then after that, kumuha ko ng mga marami ng sasakyan. So, nagsunod-sunod yung kuha natin, kaya hindi na agad nasundan itong vlog ko. So, ito, inuna ko lang muna itong Fortuner, ayan. So, wala pang linisan yan, kung makikita nyo. Pero kung sa iba yan, papasa na yan. Pero lalo na kung pagka na-detail pa natin to. Yan. So, ayan, dito tayo. Yan. Yan. So, ang naupuan na kasi ang gumamit lang nito is, babae, pero ang way niya palagi, bahay at office lang. So, yung likod, makikita niyo may plastic pa siya. So, hindi talaga siya nauupuan. Dito rin sa second row, hindi pa. Actually, may plastic nga to kasi yung staff ko, tinanggal nila dahil medyo yung plastic parang medyo may lukot-lukot na siya. Sabi ko, next time, huwag tatanggalin. So, buti nga naawat ko, para nakita niyo yung likod. Yan. So, dito tayo sa likuran niya. Ayan. So, eto yung camera niya. Tapos, pipindutin niyo lang siya dito. Magbubukas na siya. So, kung makikita nyo to, wala pang linisan niya, hindi pa siya nadi-detail. Ayan. So, ito yung likod niya, ayan. So, may plastic pa nga. Parang galing kasa, pero 2017. Ayan. Tapos, yung doors niya, ayan, kompleto rin. Ayan, okay. So, deep dish matting, nandito. So, dinemo ko na sa inyo ngayon. Kasi mamaya pagpunta natin ng showroom, doon ko na ipapakita sa inyo kung paano nila ini-inspect lahat ng sasakyan natin. So, ito, isasara natin siya, ha? So, automatic din siya. Pipindutin nyo lang na ganyan. Yan. Okay. So, ito, yung mga yan, gilid niya. Okay. So, open natin to. Yan. Ito yung sidings niya. Yan, ayan, guys, ha? Ulit-ulitin ko, hindi pa to na-detail. Yan. Okay. Wala pang detail yan. Okay, tas dito naman tayo. So, ito yung sabi ko sa inyo palagi may pindutan dyan. Yan. Okay. So, tapos, ito nga pala guys ha, ano siya, kompleto to ng maintenance. So, kasa service din to. So, kasa maintain, ayan, sabi sa amin nung, actually, bago niya nga ibenta to, sabi sa akin nung owner, hindi pa bago din yung battery niya. So, eto, yan, kompleto siya nung punta sa kasa. So, yung mileage niya is 48,000 na, pero napakababa nung para sa year model niya. Kasi nga, bahay at opisina lang yung pinupuntahan nung previous owner nito. Guys, so dito na ako nag-demo kasi pagpunta natin nga ng Quezon City, ng Car City, dun sa showroom ko, dun ko na ipapakita sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi na premium warranty inspection kung paano nila ginagawa sa mga sasakyan na bagong kuha natin. So, ayan, kompleto siya ng RFID, auto sweep. So, ready to ride. Yung manual niya, nandito rin. Ayan, okay. So, yung spare key yan, sa magtatanong ulit, hindi ko nadala. Kasi, yun nga, sobrang busy ko. So, ayan. So, kompleto na siya. Netflix. Parang connect nyo lang siya sa Wi-Fi. Yan, sa data nyo. Ayan. So, YouTube. Ayan. Play Store. May lahat na. Parang nagka-tablet na kayo dito. So, bago tayo umalis, pakita ko na rin sa inyo yung makina niya. Okay? So, ayan. Okay? So, ayan. Dito tayo sa makina ngayon. So, 2.4 liter diesel engine. So, yung battery niya bago.
Tapos, etong makina na to, hindi to nilinis. Kasi ayokong pagalaw. Dahil baka mamaya merong mabasa ng mga sensor dito. Kasi galing naman siya sa kasa. So, kahit sa mga service center natin, na partners natin, ganyan na rin yung itsura ng makina natin palagi. Lalo kapag lagi i-updated yung check-up niya. So, ayan. So, ayan, hindi nilinis yan. Ganyan na siya nung kinuha namin. Okay? So, ayan guys, so nakita niyo yung makina niya. So, galing to sa kasa. Galing din to sa service center partners namin. Tapos later, i-scan. The-diagnose ng premium warranty services natin. So, papakita ko sa inyo later yon. So, pagka nagpunta kayo sa showroom namin at gusto nyo bilhin to, magsama kayo ng mekaniko nyo. So, talagang salain na natin lahat, busisiin na natin. Wala siya makikitang leaks, tagas, wala. Okay, so kaya taas no tayo. Yan, ganyan. Sa pagbenta ng sasakyan. So, ayun na. Ano pang hinihintay nyo? Halika na, let's go! So guys, ayun na. So, ito yung key fob niya. Yan. Tapos yung spare key, ayun nga, hindi ko nadala. So, kung siya magtatanong ulit sa comment section. So, ayan. So, push start na rin siya. Ayan. Okay. Start na natin kasi we have to go na dahil nag-aantay na yung mga team natin na mag-inspect nitong sasakyan. So, ayan. So, pagka unang sakay Bluetooth, i-connect nyo muna bago kayo mandar. Ayan. Okay. So, ngayong radio na lang muna tayo, ha? Yan, radio. Ayan. Okay. So, ayan siya ha, kompleto ng apps. Okay? So, let's go! So, ito guys ha, sa nagtatanong na hindi ko daw binabanggit ang mileage, ayan, 48,000 kilometers ang mileage niya, napakababa para sa year model niya. So, kasi, as I've said before, ang minimum mileage per year is 10,000 kilometers. So, 2017 to, so sobrang baba talaga. Ayan, so, hindi ka na. So, yung aircon niya, sobrang lamig. Parang nilalamig na nga ako. Agad kaya hihinaan ko, lamig. Napakainit sa labas, pero pagpasok ko dito, sobrang lamig. Kaya parang minsan sumasakit yung ulo ko kasi sobrang init, tapos biglang sobrang lamig sa loob ng sasakyan natin. So, ayun guys, di ba? So, kahit hindi na tayo magpipindot dito, nandito na rin siya lahat. So, ayan na, pinapaalis na tayo. Hindi ka na daw. So, ayan, habang nag-amanda na lang tayo, doon ko na lang demo. So, ito siya, paddle shifter, may manual mode na rin siya pag gusto nyo. So, paddle shifter, ito pala, paddle shifter. And tapos manual mode. Tapos may eco mode din siya, ayan. So, ito, yung info display niya, dito makikita, pipindutin nyo lang din dito, ayan. Tapos dito na rin, may voice command din siya, ayan. So, volume, lahat, sagot ng phone, hang up, ayan, next, and then, ayan, back. Okay, so let's go. Kasi may cruise control din siya, okay? So, kompleto na, may speaker both sides dito, tsaka doon. Tapos, airbags niya, ayan, kompleto dito, ayan. Okay, tapos, yung yung sidings niya, ayan, leather na din, doon din, pati sa kabila, pati doon sa likuran niya. Doon, sa sidings nung second row niya. So, ayun guys, so leather seat to, yan, pati yung mga sidings niya. So, very particular ako dyan kasi una kong tinitingnan yan dahil ayoko na merong mga creases yan, scratches, ayan kung makikita nyo, ayan. So, wala siya. Kahit yung mga gilid-gilid ng upuan niya dyan. Tapos, itong console niya, ayan, wood na rin siya, ayan. Ito, ayan, okay. So, may bottle holder dito, dalawa, ayan, okay. So, ayan, sarap. Pati dito, leather siya, ayan. So, ito, linis dito, finish. Kasi may parking yung, maraming sasakyan din yung previous owner. So, may parking sila. Yung bahay nila malaki. So, may parking. And then, kaya hindi lumulutong to. Yan, hindi lulutong. Pag nabibilad sa araw, lalo ngayon, kawawa yung mga sasakyan dahil, pagka nabilad sa matinding sikat ng araw, tapos minsan bigla pang uulan, grabe yung acid rain. Doon sa tint niya, 3M tint yung nilagay ng previous owner nito. So, yan nga, kapag yung sa sobrang tindi ng sikat ng araw, hindi masyadong mainit dito sa loob. Ayan, so, hindi tayo, ngayon medyo makulimlim, hindi siya yung pumapasok ng init sa loob. Kapag ganun, kapag mga mamahalin yung tint, mga original, ayan. Okay. So, ngayon, on the way na tayo sa Car City. Ayan. So, mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung mga iba pang sasakyan natin na kinuha ko before. Ngayon, i-inspect din nila kasabay nitong Fortuner. Ayan. Okay. So, ito guys, ayan. Mapapansin nyo, ayan, mahina yung radio niya. Ayan So, diesel to ha. Ayan. So, maandar tayo.
Wala nga. Yan. So, sobrang tahimik. Kapag ka tumahimik ako, sobrang tahimik, kaya wala kayong maririnig sa makina. So, sa previous vlog ko, makikita nyo doon, ay yung, sinakay ko yung, yung foreigner na client namin. Sinakay ko siya dun sa Ford Everest natin, yung color white, yung titanium. So, nagtataka siya, tinanong niya ako kung gasolina daw ba. Sabi ko, hindi, diesel. Kasi sa sobrang tahimik ng makina niya, sobrang tahimik niya pag dinadrive. Yan, wala kang marinig na, di ba, usually pag diesel maingay. Kagaya nito, napakatahimik. So, napagkamalan niyang gasolina yung dala nating sasakyan. So, ganun din dito, same sila. Sobrang tahimik, kaya no. Yan. So, yung kasi kapag halimbawa, lalo kapag tinetest drive na natin yung sasakyan, ganyan, kahit tayo dapat papakiramdaman natin kung may mga tumutunog-tunog ba dyan, dun sa makina, sa may pangilalim niya, kung may narinig tayong yung mga tumutunog-tunog na yan. So, papacheck natin yun. So, hindi ba sa pag tinest natin, lakasan na natin yung sounds, tamang road trip na tayo, hindi. Dapat, papakinggan din natin siya, yan. Ganyan. So, ako ngayon, wala akong naririnig na yan. Kung ano-anong wala. So, yan. So, kaya ako, nagkakaroon ako ng chance na i-test drive yung sasakyan. Kasi from QC, dun sa bahay ko, so, dadalhin ko siya ngayon sa showroom ko sa Car City, sa Ross Boulevard. So, hindi talaga ako muna nagpapatugtog. Talagang, yan, papakiramdaman ko muna siya kung may maririnig tayo. Tapos, if ever man may marinig tayo ng konting tunog dyan, yun na, mayroon na tayo may report doon sa mga mekaniko natin na kung ano ba yung bakit para malaman nila yung pinanggagalingan nung tumutunog na yung kung saan yun. Para una pa lang, kasi yun nga yung sabi ko sa inyo guys, hindi pwedeng sa sasakyan natin, lalo na kunyari ito, pagka nabili nyo na sa akin to, di ba? So, kayo na ang gumagamit ngayon. Parang every now and then, dapat, hindi tayo basta sakay lang, tapos patugtog na tayo ng malakas, ganyan, tapos wala na tayong pakialam sa sakyan. Parang kahit magbigay tayo kahit 5 minutes yan, 5 to 10 minutes, na wag muna tayo mag-sounds. Pakinggan natin yung sasakyan natin kung meron ba mga tumutunog-tunog diyan ganyan. Kasi doon, prevention na yon para malaman natin kung may sira yung sasakyan o may dapat mang palitan. Hindi yan porket may tumutunog, may sira na. So baka mamaya meron lang nag-loose na mga, na mga tornilyo dyan, ganun. So, kasi minsan sa maliit na tunog-tunog na gano'n, pwedeng lumaki yung problema, di ba? So, kailangan palang maagap tayo. So, ayun, guys, papalik na tayo ng Skyway. Ayan, so, malalaman na natin yung takbo nito kapag medyo matilin-talin tayo ng konti. Ayan, so, may speed limit na kasi dito, hindi natin makakataw ng 120 to. Mahuli tayo dun. So, ayan. So, yun nga, guys. So, maiba naman tayo. Thank you sa inyo, kasi bukas, May 1, 1 month na nung pagbo-vlog ko. Sa April 1 kasi ako nag-start mag-post nung vlog ko sa YouTube. So, since then, ang dami nang nangyari. So, dumami yung sales natin, nag-increase, ayan. Pati yung ginagawa ko, nag-increase din. Kasi kung nag-increase ng sales natin, so, kailangan hataw ako sa pagkuha ng sasakyan. Kagaya kasi nung sinabi ko sa inyo, very hands-on ako. So, kailangan, kagaya nito, ako mismo kumuha, nagpa-inspect, nag-test drive, lahat, tapos babantayan natin pagka nililinis na siya, dinidetail, ayan. Ginagabi na talaga ako kapag tapos ng work natin. So, and then, kaya minsan sa umaga, wala akong time magsasagot, pero na lang kung mabakante ako ng konti, yung pahinga ko, yun yung time ko para magsagot ng mga tanong nyo, and then mga inquiries natin, ganyan. So, yun, sa pag-uwi ko sa bahay, habang nagpapahinga ako, nakataas yung pa ako, yan. Sagot-sagot ako ng mga comments, mga tanong, ganyan sa FB page natin, sa text, and then tawag, ganyan. Magugulat kasi ako, minsan galing sa Belgium pa sila, yung mga OFW natin dyan, hi sa inyo, Belgium, Malta, mga sulok-sulok na ng panig ng mundo. Parang nakaka-overwhelm kasi parang dati ang mga nagme-message lang sa akin, yung mga local buyers natin, ayan, sa mga close friends ko lang, families, ayun. Ganoon. So ngayon, kaya lalo kung yung parang yun, di ba, very tasking siya, time consuming, pero hindi ako napapagod kasi yung ang sarap sa pakiramdam na yung may nakakausap ako na nasa malalayong lugar, ganyan, tapos nanonood ng videos natin, ayun. So guys, thank you so much sa pag-suporta sa akin. So, huwag kayong mag-alala. Marami pa kayong mapapanood na mga videos ko. Marami ako i-upload. Nakapila na sila. Yan. Pati yung mga pagpipilian yung sasakyan. Marami. So, talagang, yun nga yung sabi ko sa inyo kanina, mananawa kayo sa sobrang dami ng sasakyang i-feature natin. So, ngayon, pinaghahandaan ko siya.
Pinaghahandaan ko, iniisa-isa ko yung mga sasakyan. Para pagka pinakita ko na sa inyo, inilatag ko na sa inyo, ayan, okay na lahat. For anytime nyo puntahan, ready to ride ang mga sasakyan natin. So, ito pa guys, last time, mga 2 days ago, so, naglalakad ako sa SM, yan, sa malapit, yung SM malapit sa bahay ko. Ayan, meron ako nakasalubong, tinawag ako, sabi, Melody, gano'n siya. Tapos, tingin akong ganun. Hindi, joke lang, ganun lang. Sabi niya, Melody, sabi ko, taka ako, tapos tingnan ko siya, sabi ko, kilala ko ba ito? Sabi ko, parang hindi. Sabi niya, remember ako, si Sir, hindi ko na sabihin pangalan niya, from Dubai, yung kausap mo last time. Sabi ko, ay sir, kayo po pala yan. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, nagulat ako, sabi ko, nakilala niyo po ako. Sabi niya, oo, sabi niya kasi, yun nga, pinapanood niya nga yung vlog natin. So, syempre dati, pagka, nagmula ko, kapag may tumawag sa akin, kapag may tumawag sa akin, ang in-expect ko na, pamilya ko or friends ko, na classmates ko dati, ganyan, o katrabaho ko, yung tatawag sa akin. Ngayon, yung mga, natin, yung mga subscribers natin na nanonood. So, parang lumiliit na yung mundo ko. Joke lang. So, hindi. Sabi niya, hindi ko na-expect makikita kita dito sa SM kasi, di ba, ang alam niya, sa Pasay yung showroom ko. So, hindi, sabi ko dito po sa QC yung bahay ko. So, yun, kasi namili kasi ako ng office supplies. So, yun, kasi sabi ko nga sa inyo, very hands-on tayo. Ultimo yung mga paper clip, ako bumibili nun. Ayan. So, sobrang init sa labas, hindi ko dama. Ayan. So, sa mga OFW ayan sobrang init dito kung mapapanood nyo sa balita. Sobrang init. Ayun, grabe kawawa yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa labas. Ayan. So, stay hydrated. Idala kayo lagi ng tubig. Kawawa. Nakaawa ko sa kanila. Pag nakikita ko, sana parang, pati yung mga hayop nga, di ba? Kawawa, parang, sana kahit may makita tayong mga stray dogs, stray animals, painumin din natin sila ng tubig. Kasi, yung pakiramdam din sila kagaya natin. Nakaawa lang ako pati yung mga yung mga kabayo sa may Intramuros, wag naman natin sila ibilad sa sa araw. Kasi nakikita ko grabe talaga yung laway nila, yung parang yung alam mong init na init na. Parang may pakiramdam din naman sila kahit hayop, di ba? Para isilong naman natin sila kasi kakaiba na kasi yung init ngayon, hindi kagaya dati. So kung tayo naiinitan, ganun din yung mga hayop, ha? Yun lang, kung may makapanood lang nito. Thank you. Kung susundin mo, thank you. So, yun nga guys, ito nasa Skyway tayo. So, hindi ko namamalayan, medyo bumibilis tayo. Kasi ang sarap niya i-drive, napaka-smooth. Kala mo, kotse lang yung dala-dala mo. Ayan, so, napakalamig, sobrang init sa labas. Tapos yung temperature niya, kung makikita nyo dito, nasa gitna pa rin siya. Hindi siya napupunta dun sa H. Ayan, sa gitna pa rin. So, ibig sabihin na okay talaga. So, yan, sobrang lamig. Tignan yung balahibo ko nagtatayuan. Ayan. So, sobrang init sa labas, grabe. Sa mga OFW natin dyan, ayan, pag uwi nyo, kung uwi man kayo ngayong buwan o next month, mas init pa ata next month. So, ayan, kung magbabala kayo kumuha ng sasakyan, ganitong sasakyan ang kunin nyo. Yung worry-free, kahit saan kayo makarating, di ba, pang mga OFW natin, mamamasyal yan, lalo ngayon, summer, pupunta sa Subic, sa beach, ganyan. So, ang sarap i-drive nito. So, kahit saan na kayo makarating, punta kayo ng dulo ng Pilipinas, sa Apari, ganyan. O, ayan, sakay nyo kahit saan to, okay. Wala kayong kaba, sa pamilya nyo, hindi kayo kakabahang titiri kayo sa gitna ng araw. Ayan, tapos may kasama kayong bata, matanda, hindi mangyayari sa inyo yun. Okay, so yung mga OFW natin nagbabalak umuwi dyan ngayong summer, ito na yung sasakyan para sa inyo, sobrang lamig. Ayan. So, yun, napakatahimik ko. Sarap i-drive, grabe. Ayun nga, sa mga OFW natin, parang pinapasyal ko na rin kayo, kaya huwag kayong maiinip, huwag kayong magbabak, okay? Ayan, so, chance nyo na sa mga matagal na hindi nakaka-uwi, so, ayan na makikita nyo yung mga sasakyan na nandito ngayong dumadaan sa Pilipinas, yung mga sasakyan natin. So, nandito tayo ngayon sa Pakirino, ayan, so, Skyway lang tayo ang Quirino, yung mga building, so, ayun yung Makati, ayan, sa mga, eto na yung Skyway, yung mga hindi pa nakauwi since nag-pandemic, yung binuksan tong Skyway, ayan. So, yun na yung Makati, nandun na tayo. So, para ko na rin kayong pinapasyan. Yan. So, kaya kahit pinipili kong sobrang init, bumabiyahe tayo, okay lang kasi lamig naman ang aircon natin, hindi natin daman yung init, diba? So, ayan, clear sky, kitang-kita nyo yung paligid. Ayan. So, para na rin kayong umuwi dito sa Pinas, sa bansang pinakamamahal natin. Yan. So, Buendia exit dito, ayan. Tapos, as usual dito, yung mga building, sa gilid, Makati yun. Yan.
So, kapag uuwi kayo, try nyo mag-Skyway. Sarap, grabe. Para din kayo, yung itsura niya parang abroad eh. Yan. Parang kayo nasa abroad. Pero hindi, Pilipinas na pala to. Yan. So, level up na ang Pinas. Yan. So, ayan. So, napapasyal ko na kayo. So, ayun na yung EDSA. Yan. Pag ano pa, EDSA na yan. Yan. Doon, EDSA yan. So, ayan. So, nung first time na dumaan ako dito sa Skyway noon, mga 10 years ago, more than 10 years ago, ayan, teenager pa tayo noon. So, ayun. So, konti pa lang yung mga building. Ayan. Tapos yung mga nakikita kong sasakyan, yun nga, yung mga 10-year-old sa sasakyan pa, yan. So, kung dati pa ako nag-start, teenager ako. Char. Ayun. Yun, nabili niyo sa akin sasakyan. Tapos hanggang ngayon yun, for sure, kung naalagaan niyo hanggang ngayon, ginagamit niyo pa rin yan. Kunyari, ngayon, bibili kayo ng sasakyan, tapos isang dekada na nakalipas, yan, for sure, I can guarantee you, na kung iningatan niyo siya hanggang ngayon, gamit niyo pa rin siya. Yung building na yan, dumoble na rin yung mga yan. Okay. So, ayun nga, yun na, pa-exit na tayo ng Nayax na tayo doon. So, mag-right side na tayo, ayan. So, mga OFW, ayan, pinapasyal ko kayo, ayan. Ito na yung lagay dito sa Pilipinas, sa pinakamamahal nating bansa, ayan. So, for all good things, sasabihin natin sa bansa natin, guys. Kasi, huwag tayo magsasabi ng negative. Kasi, kapag negative sinabi natin sa bansa natin tapos ko-compare natin sila sa ibang bansa. Although, hindi naman masama yung ganun, di ba? Pero wag, kasi kung ano yung sinasabi nating pangit, lalo sa bansa natin, yun yung nangyayari Sabihin natin, gumaganda na ang Pinas, ayan, gumaganda na ekonomiya, ganyan. Tsaka, nag-start kasi yun sa mga individual na kagaya natin. Wag natin puro iasa sa government, ganyan. Start natin sa sarili natin yun. Okay? So, yan, sabihin natin, paganda na ng paganda ang Pinas, 10 years from now, mas gaganda pa. Yun, lagi natin sabihin. Kasi may power ang bawat salita natin. Ayan, so prayer din yon, hindi yung basta prayer lang na inuusal na bibig natin. Ano din yan, bawat action natin, salita na lumalabas sa bibig natin, prayer yon. So yun yung i-attract natin para yun yung mangyayari sa buhay natin. Ha? Guys, okay, so ito, pa-exit na tayo ng Nayax. Ha? So yun guys, approaching na tayo sa mga terminals natin. So yung mga OFW natin pa uwi, ayan, susunduin ko na kayo. Ito sasakyan pa susundo ko sa inyo. So ayan, so yung kung nabalitaan nyo last time, doon sa news nito, sa may naiya, yung nasunog doon sa parking lot, ng mga sasakyan, ang dami, di ba? More than 20 cars ata yun. So, yun nga guys, sobrang init kasi ng panahon. So, wag tayong mag-iwan ng any flammable stuff sa loob ng sasakyan natin. Wag. Kasi grabe na kakaiba na talaga yung init. So, ayun. Kasi, kagaya niya, kunyari, nabili nyo itong sasakyan, tapos sa isang pagkakamali lang, iwan kayo kunyari ng alcohol dyan, pabango, or biglang karoon ng explosion, ganyan. Tapos nasunog yung mga, sa isang iglap nasunog yung pinaghirapan natin. Maging extra careful tayo sa bawat ginagawa natin sa buhay natin. So, ayan yung naiya, yun nga, sana, ma-cover na insurance yung sa mga sasakyang nasunog dyan kasi kawawa talaga sila. Bili mo, karamihan dyan, OFW, syempre, yung mga pinaghirapan nilang sasakyan, bili mo, nagsundo ka lang, pagbalik mo, abo na nadatnan mo, di ba? Yung parang nakakalungkot naman isipin yun, di ba? So, yun. So, maging extra careful tayo, ha? Lalo ngayon, sobrang init. Yan. So, parang init maririnig nyo sa akin, pero yung pakiramdam ko ngayon, hindi mainit. Malamig. Kaya nagtatayuan nga yung balibo ko. Yan. Kasi lamig ang aircon, eh. Okay, guys. So, ayan na. Malapit-lapit na tayo. So, papakita ko na sa inyo maya-maya kung paano ini-inspect ang mga sasakyan natin. Ayan. So, ayan po, sa pa-exit na tayo dito sa Macapagal. Ayun yung Roas Boulevard. Ayan. Sa mga pauwi pa lang kababayan natin. Yan. Roas Boulevard yan. So, dito, yung Cavitex sa left side. Ayan. So, kasi meron ng doon, may toll na doon. Kaya dati, hindi nagta-traffic. Doon palang traffic na doon yung toll. Nilipat na nila dito. Ayan. So, dito na sa exit na Macapagal yung toll gate. Ayan. So, yun nga, guys, sa mga nagtatanong, ang presyo nito is 1,328,000. So, makakalambing pa naman kayo. Lambing lang, pagpunta nyo, yan. Doon natin final yung price.
So, ayun guys, sa price natin, kung yun nga, may tanong na naman, yung sasabi ko sa inyo, hindi ko kayo pinapatawad. Ayan. So, ang sasabi ko sa inyo, makakalambing pa naman kayo sa akin. Kagaya nung pinagbilang ko ng sasakyan na to, hindi ko siya tinawaran ng bonggang-bongga kasi may rason ng sasakyan eh. Bakit bilhin natin sa presyo na gusto niya eh? Kasi maganda siya. So guys, nakakaya naman kasi kung ilo-lowball natin, di ba? So ayan, so yung I can guarantee you na yung kumbaga yung presyo na binigay ko sa inyo very reasonable, and then mura yung sasakyan talaga natin. Kasi yung palang yung literal na lahat ng sasakyan natin makikita niyo yun sa mga vlog na ipopost ko. Kasi yung mga nakabili sa atin na buyers na ayan, ready na talaga, ready to ride, gas and go ang mga sasakyan talaga natin. So yung palang gagamitin nyo na lang siya yung time na imbes na ipapagawa nyo pa, yung imbes na mamamasyal na kayo, kunyari, nakabili kayo ng murang sasakyan, kaso sabihin sa anak, wait lang, wag muna kasi kailangan ko magpalitan yung gulong niya, ipa-check up ko pa to, kasi yun nga, mura nyo nga nabili. Yung sabi ko sa inyo dito, hindi mapapatunayan nyo to dun sa huling video na pinost ko. Please tapusin nyo, malalaman nyo doon na totoo lahat ng mga sinasabi ko. Yung mismong client natin, yung buyers mismo natin yung nakasaksi na talagang nakamura sila sa sasakyan na nabili nila sa atin. Dahil yun nga, parang sa presyo na, kumbaga, minsan nagko-compare tayo ng price, di ba? Kung mas mataas ng konti yung sa akin. Ayan, so, yun na doon nila naramdaman na mura to, nakasave pa tayo dahil sa time, yun sa service na, parang kumbaga binayaran nyo ng konti yung service ko na ginawa dito sa sasakyan na gagamitin nyo na lang. So, ayan. So, dun sa may interview din tayo doon na pamangkin nung client natin na automotive reviewer pala siya ng isang malaking company dito sa Pilipinas. So, hindi lang ako pwede mag-mention ng name and then name ng company, hindi rin. So, yun, pwede kong ipakita sa inyo yung ibigay sa yung number niya, tawagan niyo sila kasi baka minsan kala nyo, yun nga, gawa-gawa lang yung mga ini-interview natin, hindi. So, yun nga, nagulat din ako sa mga sinabi nila tungkol sa atin na yung pala talaga yung nararamdaman nila nung nakabili sila ng sasakyan sa atin. Yung assessment nga nung automotive reviewer, so, yun din, sa kanya din ang galing na parang bago pa yung sasakyan para dun daw sa year model na binili yun nga si Baby BRB yun. So, yun, so ganun din dito, syempre, lahat naman ng sasakyan natin ganyan. So, yun, sa kanya na mismo nang galing, so sanay siya, mga nire-review niya rin na sasakyan, mga bago rin, yan. So, yun nga, coming from him, na ang iba nga daw ang kondisyon ng sasakyan natin. So, basta hindi puro sa akin manggagaling dapat sa mga, kaya in-interview ko yung mga buyers natin. So guys, I challenge you ha. Kunyari, magtitingin kayo ng sasakyan. Yan. Syempre, mag-i-scout. Pag may bibilin tayong bagay, kahit anong bagay, mag-i-scout muna tayo, di ba? So, para may comparison tayo. So, ang gawin nyo, kunyari, naghahanap kayo ng Fortuner, yan. Same model, ayan, same variant, ganyan. 5, kunyari, 5. Yan. Tingnan nyo muna yung 4. Panghuli nyo na akong tingnan. Para mapatunayan nyo na, ay, mahal pala talaga yung kay Melody. Or, ay, mura pala talaga yung kay Melody. Ganon. So, yun, I challenge you ganun yung gawin nyo, ha? Panghuli nyo na akong tingnan. Tingnan nyo muna yung mga ibang nakita yung sasakyan. So, bago yung sa akin, okay? So, malapit na tayo, ha? So, eto na ulit tayo, ayan. So, pakita lang tayo kay guard. Ay, wala si guard. So, ayan. So, yun na yung, natin, yung slots natin. So, ito yung staff na sinasabi ko sa inyong mga bababait nating staff. Ayan, si Kuya Carding ang pinakagwapo sa lahat. Ayan. Good afternoon. Ayan, ganyan yan. Pagka sinalubong kayo. Ano sabihin mo sa mga viewers natin? Hello, good afternoon. Oh. Melody. Oh.